po. Hopefully po, magustuhan po ng Gen Z. And alam ko naman po na itong song na po ito, marami pong relate na mas siguro 2 years older sa akin, mga nasa relationship na po. Sundan ka agad yung timers, and then ito naman, para na muna. Ano ba itong para na muna? Para sa itong kantang to? Paano ito nagre-resonate naman sa'yo ngayon? Well, unang-una po sa lahat, I feel very proud po at thankful, lalo na po sa kay Direk Joven for trusting me and composing this song. And thankful rin po ako sa mga magulang ko po, sa family ko, dahil sila po ang #1 supporters ko. Lagi po sila nandyan, may problema po, tinutulungan po nila ako. And ayun po, itong song na po to, titled Para Na Muna, is tungkol po ito sa mga relationship ko ngayon na hindi na healthy, hindi na kayo happy. So parang yung gusto kong ipadalang messages, para na muna, stop po muna, take time to rest and find yourselves po and see what the relationship is. Sige, siyempre sa unang magtatanong, lagi naman siya ang una talaga. Kanya to. Ang editor ng Bante, una sa balita, June Lan. Hi, Dwayne. Yan. Congratulations. Ang bongga, di ba? Talagang yung bagyo parang pumarang muna. Di ba? Parang pagbigyan ng press mo. Diba? Kasi lahat kami natatakot. May matutuloy ba? Pero yan, congratulations. Pero ano napipil mo? Siyempre, nakakatat sa si Jonathan Manalo, sila Direk, ni Star, music pa to ang bongga. Pero anong napipil mo na at least mismo ang tita Rose Garcia mo umawag ng press con mo, di ba? Tita mo ba talaga si Rose? Joke na. Pero yun, ako nakikiayon ako kay Mr. Jonathan Manalo na sabihin niya, mas na-appreciate niya, di ba? Nakita niya na sinasayaw mo mismo, di ba? Kasi kanina parang ang sarap ng sayawin, di ba? Tapos kung nagsayaw ka, parang gusto namin makisabay, di ba? O tumigil muna, pumara muna sa mga ginagawa namin para makisabay sa'yo. Sa tingin mo, yung mga Gen Z talagang magiging favorite na song to para sa kanilang pagsasayaw? Isa na palang Bakit kita lang? Lalakasan ko na lang yung second. Ay, sige po. Ayun po. Hopefully po, magustuhan po ng Gen Z. And alam ko naman po na itong song na po ito, marami pong relate na mas siguro 2 years older sa akin, mga nasa relationship na po. And ayun po, gusto ko po nila ma-realize na pag pinakinggan po nila ang song na ito, pag nasa-stress po kayo, pag may mga problema po kayo, pakinggan niyo po yung title, Para Na Muna. Hindi naman po kahiya-hiya na kailangan niyo naman po ng break. Dahil kailangan po natin ng time to repair, to restore, to think about our problems and so, syempre nakakatuwa, no? Ang dami natin. Dumating po si Natalie Tumata. Ang bongga ng press con mo. Pero, yun nga, pakilang po songs na to? This is my second single po. My first single is titled Time First Muna, which pinalabas po noong October of 2024 po last po. So, yearly ka naglalabas ng single? Hindi o mas mapapabilis ngayon? Hindi naman po naka-schedule, pero thankful po ako na kada year, nabibless po ako na bibigyan ko ako ng opportunity na magkabago pong kanta. And lahat po yun ay dahil magulang ko po sa pagsusupport, lalo na kay Direk Joven. Yeah, the first time na sinabi sa ni Direk Joven about Para Na Muna, ano naramdaman mo? Tapos, binasa mo ba siya? Yung music, pinakinggan mo? Pinakinggan niya po sa akin. And first time ko po narinig yung Para Po Muna is siguro February po yun. And unang pagkarinig ko po, na ano po talaga, na-hook po
yung team po ng message, napaka-important niya and napaka-big role po siya sa pag-aayos ng mga problema po sa buhay. And pwede po yung i-deliver na-amaze po ako na pwede po yung i-deliver in a song po, in a upbeat team na pwede pong vibe magsayaw-sayaw po. Oh, sa tingin mo, maraming LSS para na muna? Well, hindi ko naman po masasabi dahil iba-iba rin po yung taste. Pero yung mga friends ko po, yung mga sila daddy, sila mommy, yung kuya ko po, first time nila dahil na LSS po sila. So, ayun. Hopefully po, yes, ma-LSS po sila. Pero yan, congratulations. Thank you. Ang bongga kasi Star Music. Piling ko pwedeng isali sa mga pelikula or teleserye nila. Diba? Maganda talaga. Yan. Congrats! Thank you po. Wait lang. Alam mo, Dwayne, may napansin ako sa'yo. Yung type words, diba parang stop. Stop muna, parang ganyan. Tapos ito naman, para na muna, parang ganun din. So, parang in real life ba, may mga ganun ka ba na kailangan muna, wait lang, andali lang. Parang type words muna, ito naman, para na muna, may ganun ka ba? May mga pinagdadaanan ka ba ganun? Wait lang, si Dwayne po ay ano pa lang 15. Batang bata. Yes po, lahat naman po tayo may problema kahit anong edad po. Ang pinaka-best po na paraan na na-find out po and nakita ang pinaka-effective po is to take a break. Take time po to think about solutions and the situation po. Dahil po, minsan po kasi pag may mga problema, kunyari sa family ko po, sa magulang ko po, minsan pinapagalitan po nila ako and ayun po, minsan we let our emotions get the best of us po. So ayun po, I think we should take time po and think to resolve things peacefully. Si Dwayne parang hindi 15 kung mag-emote. Ayan, thank you, Dwayne. At ako susunod na magtatanong, sabi niya pangalawa siya, pero lagi ko siya binibiro. Pwede naman biro, di ba? Award-winning! Kasi Rodel Fernando. Award-winning. Ang bibigyan ng award sa Filipino Awards, di ba? Award-winning. Oo. Rodel. Hindi Hindi ba ka nakasunod Filipino? na para may siya. Dwayne, una, congratulations kasi ang galing mo sa pelikula mong Outside the Familia. Di ba ang galing nito? At ang ganda ng pelikula. So speaking of that pelikula, may susunod ka na ba pelikula after ng Outside the Familia? Sa ngayon po, meron po kaming mga niluluto po na projects. And meron din po akong isang movie po aside from Outside the Familia na hindi ko po alam kung showing na po, hindi ko pa po alam yung play date. Titled sa Cry Po, which is directed by Direct Joven din po. Ang bongga talaga. Ay kasi anyway, kasi yung mga kanta, puro pop songs, diba? Hindi mo ba naisip na minsan maging part ka ng isang pop group? Actually po, nung bata po ako, lagi po ako nanonood ng mga K-pop, yung BTS po, sila SB19 po. Siguro po kung mabigyan po ako ng chance or opportunity po, why not? Gusto ko rin po na-experience. Ano, Dwayne, congrats ha! Kasi yung parang, nung napakinggan ko yung kanta mo, napakaganda na makasayo ko, di ba? Parang basic, parang tungkol to sa pag-ibig na parang time for space na sabi niyo, so although dami ako ng ganitong tanong, di ba? So yun nga, pero hindi nga ako, naka-record ako. Pero hindi, dahil love ka na ba? 50 hindi pa, di ba? Pero doon din sa kanta mo na narinig ko, parang sabi mo, parang gusto mo iba naman yung katabi. Di ba, may ganon. So, kung ikaw, papipili ka ng katabi na singer, o kaya gusto mo, hindi ba katabi sa may against hits ha? Yung lang makatabi mo, perform kayo, same stage, so ganon sino.
ang gusto mo makatabi na mag-perform, hindi makatabi sa pagtulog, sa kama, gano'n. Marami po akong singers and performers po, artists na ina-idolize po. Siguro po, yung pinakitigan ko po nung bata ako nung pandemic, si Kuya JK, Juan Carlos po. JK? JK. So, paborito mo yung Juan? Juan. Ikaw, paano po, kailan mo natutunan na, kailan mo nalaman na you can sing na maganda pala yung boses ko, kaya pinasa ko yung recording? Ang unang talent ko po na find out ko is acting po talaga and dancing. Nung bata ko po talaga ako, ayun na po akong sumayaw and ayun po, acting. Na-find out ko lang po na I can sing po last year. Nung na-meet ko po si Direk Joventan, ayun po, kinontak po namin si Direk Joventan kasi gusto ko po magkaroon ng single. Ayun po, thankfully, nabigyan po ako ng chance and nagka-single din. Ang galing mo magsayo, hip-hop yung tawag ng hip-hop gano'n. Hip-hop? Pag po, Nag-aral ka ba ng pagsasayaw naman? May dance workshop ka? nung bata po ako, nag-dance workshops po ako sa G-Force, kaso napigilan po dahil sa pandemic. And ngayon na lang ulit na natutuloy. Eh di ba J-Force may edad na? Ikaw bata ka pa? Buti hindi ka din na. Meron po mga kids classes. May bata rin. Kumakanagad ka. Bata siya eh, bata. Ang gwapo niya, di ba? At ang gawin mo magsayaw akta, napapasayaw din ako kanina, gusto ka nagsabay, parang muna yun. Thank you, Ate. Napanood ka na ang sa outside ko lang mo. Thank you. Ay, outside ko lang mo. Outside ko lang mo. Now to our last question na, unless may gusto ko magtanong, then Dwayne can do a sit-down interview, interview. Okay, for our last question, Last question. Kandong Republika, kay Panama. Parang may racket pa sila sa... Hi, Dwayne. Kumusta yung pagbalanse ng pag-aaral sa pag-showbiz? Ay, kumusta yung experience? Sige, ako talaga sa Ayun po, ang pagbalanse po ng pag-aaral at itong passion ko po, which is acting and singing. Minsan po may problema, pero ngayon po is going smoothly po dahil tinutulungan po ako, sinusuportan po ako ng mga magulang ko. And yung pag-aaral po, ayun po talaga ang number one focus ko. Dahil syempre po, pag laki ko gusto ko maging piloto, ayun po kailangan ko mag-focus sa aral. Itong singing po, itong acting, pag-passion lang po talaga, gusto ko po talaga siyang gawin dahil napakasarap po sa feeling na mag-perform, to showcase art po through acting, and dahil po sa mga movies po, ang sarap po sa feeling pag tulad po lang sa Outside the Familia, nung nanood po kami sa sinihan, yung mga audience members po, talagang parang nakaka-relate po talaga, na-impact po sila. So, ayun po, napaka-grateful po ako na to be part of that and to showcase po, and nakikita ko po na nakikita po nila ang performance ko, which is my passion, and sobrang thankful po talaga ako. Thank you. And pag naisip mo na lang yung future, ano yung mga napapangarap mong magawa? O makasama, makatrabaho? Ayun, looking at the future po, gusto ko po talaga makasali po sa isang malaking pelikula na international. Ayun po yung talagang, ano po yung mga sa Oscar. Ayun po talaga yung dream ko. Salamat. Okay, thank you.